Jing. Sumainyo ang kaibuti ng Ama, kay dakila niya. Tunay nga ang kung pagmamasdan ang mga gawa niya, mapagtatanto kay hiwaga niya. Subalit ilan nga kaya ang magtutuon ng pagninilay at pag-iisip sa mga bagay na kaloob niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Habang nangungusap po ang Espiritu na pinagmamasdan itong damo sa harapan, ito po ang tinuturan. Anak, pagmasdan mo ang bukiring iyan. Naidapa na lahat ang damo, binilot ng lupa na naging putik. Subalit tingnan mo ngayon, kulay berde na naman. Sabi niya, oo nga naman po. Ano nga ba yung namatay na gusto niyang buhayin, hindi niya muling mapapanariwa? Buhay po ba nga? Kaya namatay ba'y ugat mo? Maaari niyang buhayin at mapanariwa niya muli daluyan ng mabuting tubig, dugo na nananalaytay sa iyo mula ulong at talampakan. At tulad din po ng damo, napapatubo ng Ama na walang nakakakita. Napalalago niya na walang nangangalaga. At nakakakuhang gustong kumuha na walang pasintabi. Hindi ka magpapaalam sa parang. Hindi ka magpapaalam dyan sa lupa na yan. Pahinga ng damo na yan. Wala. Ibig sabihin, tunay na ang Ama'y napakabuti. Nililikha niya ang mga bagay na sa palagay ng iba'y walang kwenta, walang kabuluhan. Ngunit sa kanyang talino, sa pamagitan ng kanyang espiritu, damo nagiging gamot para maging balsamo. Buhay ba ang Ama? At kung pagninilayan at bubulayin ang nilalang, tunay ngang sino ang gagawa nito at magpapatupad dito? Wala kahit na sino, na tao lamang na nilikha niya, binuhay dito sa lupa, maliban siya. Kaya kapag naninindim ka, alalahanin mo siya, mawawalan ang paninindim mo. Batid niyo lamang po ang mga nagaganap sa buhay ng tao. Dito sa gawain ito, napakaraming pinasisilay ng Ama. At tunay na kapag nasa Kanya ka na, magagawa mo nga palang tanggapin ang lahat ng iyon na may gaan sa kalooban. Sa gawain ito, napagsasama niya yung mga, kung pwede ko lang sulat. At para lumusog po muli, lumakas ang inyong pananampalataya at inyong espiritu, kayo po ang maghahanap, hindi ang Ama ang laging magsusubo sa inyo. At yan po ang binahagi sa akin. Pinadama sa akin kanina para maisiwalat ko po ito sa inyo. Kanina po, dahil ako sabik sa tulog, pagkatapos namin
Nagising lang ako na ano, aalis na po ako. Ay, sabi ko, teka muna, teka, sasama ako magating. So, magating sa'yo, papa ka po. Sige, sama ako. Baka mag-bis ka po. Hindi, ganito na ako, sasama ako. Madaling salita ko, pero hindi ako nagsabi. Yung biglang gising ko, parang, kasi nalikan niya po ako na, maalis ako yung biglang gising ko. Sabi ko, biglang bangon. Pinakita lang po na yung mga salita niya, walang pagkakulang. Yung biglang bangon, yung pagkagising mo, wag ka biglang bangon, tatagilid ka muna, medyo re-relax mo muna isip mo, tsaka yung, nagmamadali pwede. Balikwas ko na yun, pero hindi ako nasabi ko na ako sasama, parang nag-iba ang pakiramdam ko. Hanggang sa nakauwi na kami. Pagdating ko, sabi ko, ma, agawin mo itong nararamdaman ko. Siglan mo ako ng yung mga pahayagan. Ako nagtatala po na wala yung nararamdaman ko. Subalit, na-delete ko po yung isang mensahe. Sabi ko, Diyos ko, ano na po. Sabi mo nga po, pag binahagi, hindi ko na maibabalik. Paano pa po itong babalik? Anong oras na? Mag-7 na. Sabi ko, ma, bigyan mo po ako ng muling pag-antok at ako'y patulugin. Nakatulog po ako. Nagising ako. 7:45. Nagilig po, no? Parang nalala ko lang ako. Alam niyo po, ginalaw-galaw ko yung katawan ko. Naglinis ako, naglimpit ang katawan. Nawala. Pagkatapos kumain. Lit. At pagkatapos sabi ko, Ama, paano pong maunawaan ng mga anak mo ang iyong espiritu? Samantalang hindi nga po nila pinagtutunan. Buksan mo naman po at ipadama mo sa kanila ang nararamdaman ko na sa gayon hindi po mahirap ang pagtanggap. Anak, ano po tugon? Sinong lumalapit sa akin na hindi ko kukukupi? Sino ang sumasa akin na ako'y mawawalay sa kanyang piling? Ang mga salita ko'y binabahagi ko na, hinahayag ko na. Bakit pinahintulutan ko maburaya o na? Ganyan ang tao. Tinatala ko na, binubura pa nila. Alam mo, sadyang mahirap. Ang gusto po kasi ng tao, susubo na lang ako. Ambing sa pagkain, kumisan may taong tamad, gustong kumain kundi sandukan na hindi kakain. Pwede naman siyang sumatok mag-isa. Pero dahil sanay dun sa pinahainan, paghahain mo muna siya para kumain siya. Pero gusto po ng ama, laging magmadali kang abuhatin at tanggapin siya sa puso. Ngunit paano nga po ang hirap? Sadyang ang hirap, kuminsan nga nakadama na hindi pa mapagtibay sa sarili, hindi pa mapangalagaan, hindi pa mapahalagaan. Pagkatapos tinatanong nila, parang humihina ang aking espiritu. Gusto ko'y maging maalab tulad ng una. Tulad ng unang pandama ko. Alam niyo po, diretsa ko kung sasabihin sa inyo, ito po ang pahayag. Nasa tao po, para lumakas ang espiritu niya na patuloy niyang gustong maging malakas. Para mag-alab kang muli, katulad nung una ring pag-aalab mo, na gusto mo'y araw-araw nakakapakinig ka, araw-araw nalasap mo kung ano yung sinasabi, araw-araw gustong-gusto mo. Subalit nang dumating na yung parang tinatamad kasi sinusunod mo sarili mo, hindi na sa Diyos yan. Hindi na po yan. Ngayon, kung inaakala po ninyo, kaya ko sinasabi to, para kayo inganyahin ko, hindi po.
Sinasagot lang ng Espiritu yung mga tanong ng mga nagtatanong ba't humihina ang kanilang espiritu. Bakit iba na nararamdaman ko? Ba't di nakatulad sa una? Suriin po, sapagkat nung una, alam na alam, gustong-gusto kahit saan po tungo, kahit papaano, gusto araw-araw magpaglingkod, gusto araw-araw makasamba, gusto araw-araw makinig. Nung dumarating na yun, nagluluwa. Tama. Bilang apo kunchi, kung gayon din po ang ating gagawin, mawawala ito. Sapagkat kung minsan dinaranas ko po, tamad akong magpuri, gusto ko matulog, ngunit habang ginugusto ko naman, lalo lang ako nakamulat-lat, hindi naman ako nahinanto. Patotoo lamang po na habang ginugusto mo ang sarili mo, nilalayo mo ang sarili mo sa Ama para ang Espiritu niya ay humina sa iyo. Sino po ba ang may gustong magsakripisyo? Wala. Kaya ka lang nagsasakripisyo dahil dun sa alam mong kalooban ng Ama. Ngayon, alam mo pa ng kalooban ng Ama yan, di dapat gawin mong tama. Dapat gawin mong totoo. Ano pa ang nakakahina? Yung kung ano-ano ang mga iniisip mo. Sadyang napakahirap. Napakahirap na kapag inisip mo ang buhay mo, kapag inisip mo yung pamilya mo, kapag inisip mo kabuhayan mo, kapag inisip mo kapwa mo, kapag inisip mo kahit na ano, puro pang mundo, talaga pong mahirap. Walang makapagtatagumpay. Kaya naman, upang mapatotohanan yung totoo na sinasabi sa inyo, hindi kasinungalingan at hindi pagpinggan niya, at lalong hindi panloloko, magbukas ka ng Biblia. Tutugunin kayo. At makikita nyo dito, mababasa nyo dito, na hindi ito kalokohan. Kaya't yung totoong nakikipagtotoo at nagnanasa, ano yung ginagawa? Alam niyo po, tinuran kanina. Anak, pag mong tularan ng iba, nang sabi may kaloob na, may alam na. Tandaan mo anak, habang sinasaliksik mo ang katotohanan ko, may bibigay pa ako sa iyo. At huwag mong pagsawaan, kahit mahaba, batahin mong basahin, sapagkat habang binabasa mo yan, may dinadatal ako. Kaya lamang kita pinababasa pa diyan, upang sa gayon, kung may magtanong man sa'yo, kung nasa Biblia ba yan, ay sasagot mo'y oo. Subalit, hindi mo man ituro sa kanila kung saan dako, sapagkat hindi ko na kailangang ituro pa kung saan dako. Silang maghanap, ngunit sinisigurado ko naririyan. At basahin nyo rin ang mga propeta kung ano ang ginawa nila. Si Elias, paano ba nangyari ang siya inakyat ng buo? At naging totoo siya, nagpakatotoo rin siya, sa kabila ng napakarami niyang pinagdaanan. Kaya naman, ang nagmimithing si Eliseo, nagbantay. At sa kanyang pagbabantay, naghintay. Sa kanyang paghihintay, nagbata. Susunod-sunod siya kay Eliseo, kay Elias. Kaya naman, yung balabal ni Elias, naghinagis siyang nakakuha. Muli ba nga ma? Tamang nasa sanlibutan ng Espiritu, ngunit hindi mo siya nakikita kung nasaan siya. Tamang nasa sanlibutan ng Espiritu, ngunit hindi mo siya nadarama, paano mo nalamang nandiyan siya? Kaya't kailangan madama mo siya. At upang maramdaman mo siya, tanggapin mo siya. Kapag tinanggap mo siya at nakita mo ang gawa sa iyong katauhan at kung paano siya kumilos sa iyong buhay, makikita mo kung paano. Ano pa ang nakapagpapahina ng Espiritu? Kapag lagi ka nang
Ngunit di mo maamin sa sarili mo at di mo matanggap. Pero sa puso mo, siyang nangungusap. Ang isip mo, siyang nakababatid. Dinadaya mo sarili mo. Ano pa ang nakapagpapahina? Yung pakikinig mo ng salita ng kung ano-ano sa iyong kapwa. Mga minamahal ko, ganang kunchi nga hindi mababahagi ito. Ngunit, tandaan ninyo, ganang hindi nyo nababati, kaya pinababatid ko. At kung may pandinig kayo, kayo'y makarinig. Kung sinasabi nyo ang nasumpungan nyo ay tapat at totoo, ngunit ang puso nyo hindi nagpapakatotoo, hindi tapat. Paano nyo mararamdaman ang katapat at katotohanan nang tinanggap ninyo? At ano pa? Yung tinatawag na comparison. Ba't kasi ganito, ganun ang ginawa? Tandaan ninyo, pare-parehas mang espiritu ang nagtaglay at nagbahagi. Hindi pare-parehas ang gagawin. Pare-parehas mang nag-aral, pare-parehas mang naging mangangaral, hindi pare-parehas ang iaaral. Subalit, ang amang nagmamasid at ang amang pinaglilingkuran, siyang nakababatid kung sino sa kanila ang totoo at tapat. Hindi ang tao ang makapagsasabing, totoo yun, tapat yun. Sapagkat, aminin ng tao, kung ang pandama mo sa isang ito'y mas mainam at mas mahalaga siya sa iyo, mas kikilingan mo siya kaysa sa hindi mo nararamdaman at pinahalagahan. Kaya, hindi maaring bigyan mo ng pagkukumpara. Maliban kung dadamhin mo na mararamdaman mo dahil tapat ang puso mo at totoo ang isip mo, mapagpapantay mo nga sa sarili mo kung sino totoo at hindi sa kanila. Ngunit, kung sariling pagkatao at ganang pagkatao mo magsusuri, kung hindi mo nararamdaman ang pagmamahal sa isang sinuri mo at nagmamahal ka sa isang sinusuri mo, mananaig ang damdamin mo doon sa minamahal mo at doon sa wala kang pagmamahal, kaya't hindi maari na sabihin mo, mas magaling ang isa kung susuri ka bilang tao. Mga minamahal, ito ang hindi kayang tanggapin ng mundo. Ngunit mapalad ang nakikipagtotoo. Bakit nga ba si Constancia? Kung susunod lamang siya sa akin at hindi pakikipagkapwa-tao at pakikiramay sa inyo, hindi na siya marapat sumasama sa inyo sa mga patay. Sapagkat hindi naman lahat ay naaalayan. Ang gustong alayan at nais alayan, may oras at panahon. Paano yung wala? Kaya nga, ang sinasabing maliwanag, habang may buhay, habang may lakas, habang kaya mo, magbalik loob ka sapagkat hindi ka na may liligtas ng kapwa mo. Subalit, ang ginagawang paghahandog ay pakikipagkapwa-tao na lamang. Ngunit wala nang magagawa ang panalangin ng sinuman, lalo tigit kung ang dumudulog ay isang makasalanan. Paano pakikinggan? Kaya, para kang nagbulong sa hangin, tinangay at hindi mo alam kung saan napadpad. Ngunit sa amay, hindi nakarating. Mawawawaan lamang ang tinuturan ko ng tapat at totoo ang puso niya. At mararamdaman ang katotohanan na tinuturan
kasagutan ko'y ganap at katotohanan nga. Sapagkat, kailan may di ako magtutura ng di totoo. Kaya nga't sinabing maliwanag, sasalain. Ano ang sasalain kung walang matimyas? Anong mapipinpin kung walang ipa? Anong malalaglag kung walang binlid? Sa makatwid, kapag binistay ang bigas, mahahawi. Ang binlid ay malalaglag. Ang matimyas ay may tatabi. At ang ipa ay mapipimpin. Mga mahal, ang nagpapahalaga sa kabanalan, gumugusto sa mga aral. At araw-araw man ninyong loobing gustuhin kung totoo kayong nakikinig, araw-araw pa iba ang kaloob. Araw-araw iba ang pahayag. Araw-araw may nagbabahagi at binabahagi na. Subalit, sa bilang pagkatao, kapag humira lang katauhan, paano nga matatanggap ang bilang sa aking espiritu? Mga mahal, matantun nawa ang aking nilalayon. Bagamat di nyo malirip na ganap, ngunit ang may pandinig ay nakarinig. At magnilay ang nasang magnilay. At magbulay ang nasang magbulay. Kaya nga, parehas man kayong magtanim. May kanya-kanyang kaparaanan kayo kung paano kayo huhukay. Bagamat pare-parehas ang gamit nyo, kung hindi ituturo sa inyo ang agwat, kung gaano ang luwang at haba, pag natapos kayong nagtanim, hindi magkakasukat. Sapagkat wala kayong pattern na tinatawag. Ngunit kung mayroon nga at ito'y sinusundan, parang tinalsak na punla na diniretsyong ginuhit. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano baga ang ibig kong ituran? Kaya't kung iisang espiritu ang tinataglay ng tao at pinagmamasdan at tutularan ng gawa, di nga ba't magkakaisa at magkakaunawaan ang bawat mayroon na binahaginan? Sumainyong kapayapaan. Alalaong baga, huwag ninyong pahirapan ang isip nyo, kayong hindi makaunawa. Loobin lamang ninyong makadama, makakaunawa na rin kayo. Subalit gaano man ang pagmimithi ninyong unawain ang salita ko, sa pandaman ng puso nyo'y iba nararamdaman nyo. Di pa rin manunuot itong buong kalamnan nyo'y mababahaginan kung totoo. Kaya't pinakamahalaga, maramdaman mo ang tinatawagan mo at kinikilala mo at mapapaunawa sa iyo lahat ng bagay na aking nasa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, kapag ginamit ng taong masentimentong pag-iisip at damdamin, laging luluhang mata't magpupuyos ang damdamin. Subalit kapag ginamit ang damdamin kaloob ng ama't kaisipang handog, laging may liwanag at pangunawa ang lahat. Sumainyo ang kapayapaan. Sino nga ang magpapatalo sa hindi niya nakikita na sumasakatauhan ang kapwa niya? Subalit, ang kapwa ay isa at magkasundo sila. Tunay na ang Ama nga ang kinilala.
Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Tulad ng bulaklak na nakatikong at unti-unti pinuka. Habang siya'y sariwa kay inam niyang pagmasdan. Ngunit nang isa-isa nang nangalalagas ang petals niya, hanggang nangaluntoy at natuyo silang lahat, wala nang silbihan. Ngunit at pasumali ko, huwag niyong ihambing ang inyong sarili, kayong mga nakadamat, nakakilala at tumanggap na sa isang bulaklak na binuka. At sabay-sabay, nangalaga sila. Kundi habang muusad ang panahon, tumatanda ka man at nawawala ang malakas mong pandinig. Ngunit kung sariwa pa rin sa iyong pandama ang kalooban ng Ama, walang saysay ang bingi ka na. At isinunod ang mahinang paa, ngunit malakas pa rin ang pandama mo, walang silbi ang huminang paa mo. Puspos ka pa rin ng espiritu. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat tanggapin at hindi ng tao, gaano man kalakas at puspos ng espiritu ang bawat isa sa inyo, daratalang kahinaan, daratalang sakit, daratalang mamatay, sapagkat kayo'y tao lamang. Subalit, hanggang kamatayan kung puspos pa rin kayong ganap, taglay niyo pa rin sa kabilang buhay. Yaw ng patotoo na di kayo iniwanan, kundi kayo ginabayan, pinatnubayan, hanggang kamatayan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, liwanag ay kamtin, kung isipan ay nakakaunawa, lalawak daganap. Ang kanyang pandama ay lalalim at palalim ng palalim. At karamahal yan. Nagkaramahal yan. Nagkaramanayan. 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 Sa anak man ng isang tao, ng mga musmuspat mga bata sila, ang isang ina't amang mapagmahal sa kanila, laging pinangangaralan sila at tinutuwid. Lagi silang inaapuhap, sinasabihang, kumain ka na ba anak? Matulog ka na, magbihis ka na, mag-aral ka ng lesson mo, ng mga aralin mo. Nagawa mo na ba yan? Nagawa mo na ba yun? Subalit, nang sila'y nagsilaki na at nakaunawa na sa lahat ng mga sinabi ng magulang nila, pinabayaan na sila. Manaka-naka na lamang silang kinakausap. Lalo't higit kung batid na sila'y may isip ng anak. Gayon din ang mga hinirang. Kaya't kung naghahanap na sa tuwin ay ikay pakinggan at ikay pangusapin, nagkakamali ka. Sapagkat may pundasyon na dapat pangalagaan, dapat mahalin, bigyang kabuluhan. Sapagkat ginawa na yaon sa mga ilang panahon. Kaya't ang natuto, nagsilbing aral sa kanyang mga aral na tinuod siya, at ang mga nagawa niya ay nagsilbing kaginawa ng puso niya, at ang mga nadarama niya nagsilbing lakas niya. Subalit, ang nakakabatid na sa sanlibutan at gumusto na ng sanlibutan, unti-unti namamatay, lakas at tibay na sa kanya'y binigay. Kaya nga tinuran, ang sumusunod sa akin, nililimot ang lahat. Ngunit habang nililimot, ako naman ang nangangalaga. Sapagkat akong nakababatid ng lahat ng kailangan at marapat niyong tubdin sa bawat araw.
kaya't huwag dayain ang aking espiritu. Kung sasabihin ng sino man, ako na may nananalangin, saan dako? Saan ka ba binahaginan? Paano ka ba nabahaginan at napabilang? Ako naman ay gumaganap. Saan dako? Paano at gaano kasigurado na habang tumutupad at gumaganap, ako nga mismo? Hindi ito marapat pang kalahatang sambitin. Subalit kailangan ninyong marinig na lahat, sapagkat may tagasunod na dapat ay magising. Mayroong mga hinirang at pasyente pa lamang. Upang mawawaan ninyo ang pagkilos na hindi nyo namamalayan at di nyo nasasaksihan ang paggalaw. Subalit sa inyong katauhan, maaring makinabang ang sinuman. Kung tapat at makatotohanan, makikita nyo, walang pagkahina ang aking espiritu, ngunit kayo'y ang pumapatay tao upang lumisan at manghina sa inyong katauhan. Subukan ninyong pag-alabin muli kung ano kayo sa una at mararamdaman nyo maalam na paghahandog ko. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Wala man kayong ginagawa. Kung puso nyo'y nakikinig at nakararamdam, para kayong may ginawa. Sapagkat ang nararamdaman nyo yan, maaari nyo ipamahagi at mamigay. Ngunit, gumawa man kayo ng gumawa kung bilang pagkatao ang isip at damdamin nyo, mapapagal kayo at masasaktan. Sapagkat, hindi ako ang naging ama. Yan ang patuto. Kapag may ginawa kayong bagay na napagal kayo, pagkatao kayo. Kapag may sinuong kayong bagay na nalumbay kayo, pagkatao. Kapag nasaktan kayo na kayo ay nahirapan, pagkatao. Ngunit habang gumaganap kayo at nasisiyan, espiritu ko. Tao. Kailan ninyo makikilalang lubos ako? Kailan ninyo mawawawaan ang layon ko? At kailan kayo magiging totoo? Bagamat di nyo ako nakikita, subalit, hindi ako nawawanay. Sa pagtitig kanino man, pagmamasid sa buong mundo, lalo't higit sa mga pinili ko na binigyang karapatan, pinagtiwalaan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, kung nanlulumo ka na tao, gumising ka. Patotoong mahina ang espiritu ko sa iyo. Kung lumuluha na ang mata mo tao at nanlulumo ka na, gumising ka. Patotoong wala ako sa iyo. Sapagkat, tulad ng Kristong nabayubay sa krus, pagkataong tulad nyo, kaya nakayanan, puspos ng kaloob. Sa makatwid, kung sumasa inyo nga ako, may galak ang puso nyo. Maliwanag ang pangunawa nyo at di kayo nalilitot naghahanap ng kung ano-ano na di kayo matugunan kaya't nagugulumihanan ang kaisipan nyo. Patutuo lamang, pagkataong nagsuri kayo, mata ginamit nyo, ngunit sa puso nyo'y wala ako. Tao, sino nga ang mangungusap nito? At paano nga mahahayag ito? Kaya't sabihin mang sa iyong hindi ka mabubulag. Kung pagkatao ng nasa isip mo may takot ka ng mabulag, hindi ka na makalalaban. Sapagkat pagkatao ang takot. Matuwid ang salita ko, tumpak at marapat ito. Kaya't kapag may nanghina sa bahagi ng katawan mo, may takot ka ng mamatay. Sapagkat pagkatao, ngunit at pasukali, kung ang espiritu ko'y sumasayo,
batid mong oras mo'y pababatid ko. Kaya hindi ka pa matatakot. Lalong hindi mo katatakutan, kundi ito'y lalabanan at sisigla ang iyong katawan. Tao, mahal ko kayo. Kaya't kung nag-aalala na kayo sa iba't ibang pag-iisip ay pumaparya na sa isipan, nakatala na kung ano-ano, pagkatao na kayo. Kaya't huwag sabihin, sumasayo ako. Subalit kapag ang nililimo mo at pinagdinilayan mo ay mga aral kong tinatantot damang-dama mo, sigurado, panigurado, patotoo, ako'y sumasayo. Sapagkat hinanap mo ko, nasubukan. Dinama mo ko't naramdaman. Ginusto mo ko't ginusto kita. Nagkaisa tayo. Mahal na mahal ko kayo. Pagkain man ay luluto mo kung kulang ang timpla, anong lasa? Kaya't kung maglalaga ka ng tubig, huwag mong hanapin ang lasa niya. Ngunit kung maglalaga ka ng baka, hanapin mo kung anong lasa ng baka. Huwag kayong maghanap sa sarap ng espiritu kung pagkatao ang ninanamnam niyo. Huwag niyong lasapin ang tamis na dulot ko kung pait ang gusto ninyo. Sapagkat kayong may gusto na pumait ang panlasa niyo habang hinahanap niyo kapwa niyo tao. Nek karameneyahanam, hacho karamahaleya. No karamahaleya. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Kapag kinatatakutan mong baka hindi umunlad, baka ika'y mabangkarote, baka hindi ka makabawi, pagkatao yan. Ngunit kapag iniisip mo hindi ka pababayaan, ako'y sumasayo. Kapag tinatanong mo at hinahanap mo, wag lang dumarating. Ngunit kapag sinabi ko, may darating, umasa ka, ako yaon tinanggap mo. Tao, paano nyo nga mapapantay sa akin ang kaloob ninyo? At paano nga magpapantay ang loob nyo at loob ko? Samantalang magkaiba nga tayo. Damhin nyo muna ang kalooban ko at loloobin kong madaman nyo at maging kayo mismo tatahanan ng espiritu ko. Doon mo papatotohanan. Hindi ako nananahan sa kaguluhan. Ako'y nananahan sa kapayapaan. Sapagkat ako'y banal. Dinaluyan at binahaginan lamang ang katauhan. Kaya't kapag ang tao'y nasa kwentuhan ng pagkatao, wala ako. Kaya't huwag niyo sabihin kahit sinong kausap niyo'y naka-espiritu kayo. Samantalang pinag-uusapan niyo'y pangmundo. Sinungaling ang mga tao. Paano niyo masasabing kaangkop-akot sa dako yaon, dako dito at dako diyan, at aral dito at aral doon, ay ako rin? Samantalang magkaiba. Tao. Naghahanap kayo ng ginhawa. Nililisyan niyo kaginhawa. Naghahanap kayo ng liwanag, tinatalikdan nyo at tinutungan nyo'y dilim. Nagnanasa kayong lumakas, ayaw yung tumanggap ang magpapalakas. Naghahanap kayo ng kagalingan, ngunit sinong ginugusto nyo? Nagtatanong kayo, ngunit sinong tutugon? Kung katauhan mismo ang tatanungin nyo, katulad yung isip tao, anong bahagi sa inyo? Di bagat kapwa-tao, mga salita niya. Kaya't wala kayong makukuha at maapuha kung naglalayo kayong lumakas. Ako hanapin niyo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Subalit, umaamin ba ang tao sa kanyang sala?
na tanging ako lang ang nakababasa at nakatatarok nakalilirit? Subalit di niyo ko katulad, batid ko man at taro, hindi pagdakay nangungusap. Subalit, anong silbit kabuluhan at matatawag pa itong kabanalan kung gawang pangkatauhan sa inyo iaalay, mga salitang pangkatauhang lakwatsa rito tungo doon at diyan. Tao, habang hinahanap mo ang kalibangan ng mundo, lalong mahihirapan ang loob mo. Subalit apuhapin mo ang kaliwan ko at papatag loob mo. Kaya't huwag magtaka kung may magulong buhay na tao. Subalit, kung ako'y sumasa inyo, hirap man ang pinagdaranan nyo, patag pa rin ang isip nyo, may lakas pa rin kayo. Sapagkat, hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang, kundi sa pakikipagtotohanan, pagtanggap sa salitang banal na naisa sa buhay ng sinuman na nagbibigay buhay. Tao, si Kunching malilin lang, madaraya, maloloko. Paano ako? Lahat kayong di niya nakikilala at di niya kakilala, makapagsasabi ng gusto nyo. Subalit ako, makikinig ba ako sa hindi totoo? Sumainyo ang kapayapaan. Katotohanan, hinahanap niyo ang lakas na pangusapin kayo tulad sa una ni Constancia yung miyak-miyak, hindi magaganap. Sapagkat, kung papaano rin noon kayo'y malakas ang pag-aalab ninyo, gayon ko rin pinalalakas na kausapin niya kayo. Subalit nang humihinay, ayaw ko na rin tao, sapagkat sayang lamang ang mga aral ko. Ngunit sa aking dakong ito, dahil iba't iba kayo, marapat lamang mangusap ako sa tuwina upang marinig ng paparito. Ngunit sa mga nalikom ko, malabong maganap na yaon. Tao, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga't kapwa ninyo masasabi niyong nalulumbay kayo dahil sa ganito at gayon. Kung akong kakausapin nyo, bakit di ka nga malulumbay, gumagawa ka ng sala mo? Ituwid mo ang buhay mo at matatama ko buhay mo. Ngunit habang ang sariling kaparaanan mo ang ginagawa mo at may ginagawa kang kabaluktutan sa buhay mo, nandun ang dilim, hindi ka magliliwanag. Kaya nga't salang-sala, at ang dakong ito'y hambing sa barko, hindi hambing sa mga kondominyo na kung sino may pera, makaakyat, makabibili. Sa barko ni Noe, hindi ng barko ng karagatan na pinapasyal ng mundo. Kaya maliwanag kung tinuran kay Constancia, Constancia, datnan panawan ka man ang kapwa mo, ang pahatid ko'y mahalin mo, alayan mo at paglingkuran, ako na rin ang sumayo. Huwag ikalumbayang lumilisan, ikagalak mo dumaratan. Sapagkat sadyang hindi magaganap ang lahat ng nilikom ko'y walang malalaglag. Sapagkat hambing kayo sa bistay ng bigas. Kaya't kung magsasabi ang isa man, nanghihina si ganon, umalis si ganon. Ibaliwala mo, Constancia,
sapagkat ako nakababatid ng dapat at marapat, at ako nakasisilay ng totoo at hindi, kaya't ang matira sa iyo ay tapat sa akin. Hindi ito katulad ng ibang gawain na nagpaparami, nag-iingganyan. Sa salita ko doon kayo mabubuksan, hindi sa kung ano-ano. Kaya't ang makadamay nakadama, ang tumanggap ay nakakilala. Kaya't huwag magtakang hindi na magbalik, sapagkat wala siyang nakita, wala siyang narinig. Ngunit ang miyak-miyak, may naantig sa kanyang loob na siyang aking binubuhay. Kung tatanggapin niya ay patuloy mabubuhay, at kung tatalikdan ako, mamamatay yaon. Yan ang patotoo sa inyo. Sapagkat ganun kuntsing walang kaalaman, walang karunungan, alipin lamang. Wala kayong kamalay at kabatiran kung nakikipagtipan ako sa kanya. Nakikipagniig sa ganang siya at ako. Hindi ko kayo sa pilitang pinaniniwala, sapagkat hindi naman ninyo ako nakikita. Gayon din ang mga ninuno nyo sa una. Nangusap ako sa ilang nakatungaknak, ang tawag ng tao, nakamulala, nakamasid ang wika ko. Ngunit bula, walang makita. Halaya karama, halaya na na. Hacha karama, halaya na. Bawang katotohanan ng wika mo. Kay lawak ng mundong nilikha mo. Subalit, sa malawak na kaloob mo, maraming anihin, kakarampot ang mag-aani. Kung may pinatutupad akong walang batid ang tao, ako mismong nakasilay nito. Kaya't ang totoo'y makalalaban dahil sa lakas na kaloob ko. Subalit ang hindi totoo at pagkatao, sadyang bibitaw sa pagkakahawak ko. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya't ang tunay na nagnasa at nakamithi ng tapat at totoo, puso niya hindi magbabago. Isip niya'y patuloy na maliwanag. Kaya't lakas ng pagnanasa niya'y naroon pa rin tao. Iba kayo, iba ako. Tao kayo, ako'y hindi. Di niyo ako nakikita, ngunit kayo na silayan ko. Patungo pa lamang kayo rito. Kaya't ang may pandinig ay makarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Aanhin mo nga ang isang paa mo na malakas at diretso ang hakbang kung mahina ang kaluluwa. Subalit, anong silbi ng kuko mo, maging daliri mong lalaki? Kahit pilot ng sugat, kung may pananalig, maghihilom ang sugat na ito. Tao, hindi ako nakikipagbiro. Ako'y katapatang naghahandog. Ngunit sinong tapat sa akin na totoo? Nakikisaliw, nakikihalubilo si Constancia bilang tao, bilang pakikipagkapwa sa inyo at pakikipagtotoo ko, upang ipadama ang katapatan ko at pagmamahal. Subalit kailanman, hindi ako pang mundo. Kaya, huwag mo itulad sa gawa kong gawa niyo. Ang pandama nyo at pandama ko'y magkaiba. Kaya't ang nakadarama sa akin nag-aapuhap ng liwanag. At ang nasa liwanag, nakilala ang tinanggal. Mekaramanyahanam,
Ha chokoramahaleyana. Nagkaramanayahan. Ano mang katalinuhang panglupang mga librong basahin ninyo, di nyo masusumpungan ang mga tinuran ko. At walang makapagtuturong kapwa-tao ninyo sa mga binaybay kong istorya tao. Sapagkat sino makapagkukwento sa hindi niya ginawa't gagawin? At sinong makagagawa sa hindi niya kayang gawin? Pasubali ko lamang sa inyo na akong nangusap. Iba't ibang kaganapan mababalitaan niyo. Subalit, saksi ako at ang ama ko ang tapat. Kaligtasan ng kaluluwa ay kakamti. Ang sa aking piling ay maaaliw, di matatakot, di masisinda, sapagkat puso niya'y akong humahawak. Yan ang patotoo ko sa inyo, tao. Kaya nga't kung nagbibilang pagkatao kayo, batid ninyo kung anong damdamin nyo bilang katauhan. At kung ako'y suma sa inyo, tarok nyo kung ano ako. Sumay niyong kapayapaan. Hanggang saan baga ang tapang ng tao? At hanggang saan ang talino niya? Huwag ipagmagaling ang karunungan niyo. Sapagkat may hangganan ang lahat. Si Kunchingay Mangmang na ginusto ko. Ngunit sa talinong pinagkaloob ko, kahit matatalino kayo pang lupa, ipahaharap ko kayo. Kung ang katalinuhan kong hahanapin, mawawawaan niyo ako. Kaya't iniba ko ang lupa at langit, ang anghel at tao. Ngunit ang espiritu ko'y mas mataas sa mga anghel. Kaya't kung tanggap kayo at tinanggap niyo, nasa patnuhay ang buhay niyo. Karameneyahanam, suriin niyo ngayon kung gaano katalino't nasambit niya yaon. At kung papaano masasambit niya pa ang wiwikain ko. Halaya karama. Chakarama halaya. Nakarama halaya na. Magmithi kayong dakilain ang Ama. At ang parangal niyo'y tapat mula sa puso niyo. Gumawa kayo ng marapat at tapat na may tigib ng pag-ahon sa kanyang pagmamahal. Ay naroroon ang damdamin. Kung papaano ang ulap na nagdidilim ay napagliliwanag, gayon din kayo na nalindan ang buhay. Saan man ako'y may magagawa, ang umaasa sa hiwaga, nakakamit ang himala. Pagharian, kayong ganap. Net karameneyahanam, mahal na mahal ko kayo. Subalit, kayo, paano nyo mawiwikang mahal ako? Samantalang pinasasakitan niyo ang aking espiritu. Kayong walang batid kundi ganang kalooban niyo ang paghariin at pangunahin. At ipatutuon niyo na mabuti kayo. Ang pananahimik ko ay di pa pananahimik ninyo.
Ngunit ang kapayapaan ko kapag kinamtan nyo, kaibigan mo tao na madama ito. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mabuti po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kung tatantuin lamang ng tao ang pangungusap ng mga naitala na mga salita sa banal na aklat na diretsuhan, na makatotohanan at may katapatan, kinagalit ng mga hindi totoo. Kaya kapag nakikinig ka at totoo sinasabi, galit ka, hindi ka totoo. Kapag tuwan-tuwa ka, totoo ka. Tulad na lang ng pangungusap na ito. Pakinggan nyo. Inuligsa ni Jesus ang mga eskriba at mga pariseyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mapagpaimbabag. Ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulay, ng gulaying walang halaga. Ngunit inaliligta ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahaba, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ng iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyong niknik sa inyong inumin, ngunit nilululok ninyo ang kamelyo. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaibabaw. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabtutan, puno ng kabulukan, at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao. Mabuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Ang mahal, kaya nagalit ang tao. Sapagkat ng panahon na yaon, sa halip na matuto, ang mga tao sa pakikinig sa kanya, sinasansalap at pinipigilan nila. Sapagkat takot silang mawalan ng parangyanan. Sapagkat ang totoo ay binibigkas, ang tama ay binibigay, ngunit silang hindi makatotohanan na galit. Kung sila ba'y totoo, magagalit ba sila? Hindi naman pala sila mapagpaimbabaw, ba't magagalit sila? Ngunit dahil totoo mapagpaimbabaw sila, galit na galit. Buhay ba nga ba? Gayon din, ang tao sa panahon ngayon, pag natatamaan ng ego, pag nasusundot ang sugat, nahihirapan, nasasaktan, nagagalit. Ngunit kung walang ego, walang mataas, mababang ganap, napakababa na at wala ng sugat, nakikinig ng marapat, tanggap ng tanggap, galak na galak. Buhay ba nga ma? Kaya ang nagpapalagay na siya'y mabuti, ngunit ang isip niya'y masama at ang kalooban niya'y may damdaming hindi tama, hindi siya mabuti. Sapagkat ang wika nga ng Ama, huwag mong linisin ang taas at pinggan, wika sa anak. Malinis man ang bagay, ngunit ang puso mo'y marumi, anong silbi?
Sinasala niyo ang niknik, ngunit ang kamelyo hindi ninyo eka masala, mas malaki ako. Sapagkat maliwanag ang patuto, sanlibutan ang gusto nila niyo. Sayang ang pera, sayang ang ikapo, sayang ang handog. Kaya't sinasamantalang mga balo, pinaparatangan nilang masama yan, hindi tama yan, matagal na pagdadasal. Para lamang sila'y may paratang at may tuwid sila sa mali, subalit sila rin naman mali ang ginagawa. Sa panahon ng Espiritu, sinasabi ang totoo, sinasalansang hindi totoo, sapagkat hindi niya magawa ang magpakatotoo at magpakatapat. Kaya pati kapwa niyang totoo, tapat, hindi niya mapaniwalaan dahil hindi siya ganun. Sapagkat di niya maisip na may tao palang nagpapakatotoo, tapat, at may tao palang makakaya niyang magsakripisyo alang-alang sa Ama. At makagagawa lamang ang gayon kung ang puso niya ay nakatahan ang Kristo. Kaya, masaya habang nakikinig, pinagninilayan man, tinatanggap, inaamin siya'y gayon. Ngunit siya hindi, may katwiran pa rin at dahilan. Hanggang kailan? Tao ka, kilala ka ng Ama. Alam niya kung sino ka, alam niya kung ano ka. Kaya't mga twiran man ang damdamin mo't isipan, batid pa rin kung sino ka. Kaya't hindi malilihim ang pagkatao ng sino. Buhay ba, Ama? Kaya't bilang apo kunching, hindi ka pagagalitan. Hindi ka sasaktan ng damdamin, sapagkat alam na marupo ka. Kapag kinausap ka at sinabi sa iyo ang totoo, sigurado magagalit ka. Kaya ikaw mismo magnilay ka. Kung gusto mong araw-araw nagkakasala ka, di bahala ka. Ngunit kung alam mong masama ginagawa mo at totoong ang amay walang malilihim sa iyo, ikaw mismo, isusuko mo sa Kanya at babaguhin ang di tamang gawa mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan at pawang katotohanan. Ang malinis ang pag-iisip kanino man, hindi nag-iisip ng kung ano-ano. Kaya patag na nananahimik, walang pinagninilayan, kundi salita na pinag-aralan, natutunan at binubulay, bulay-bulay. Nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam. Hindi masama ang makipag-usap, makipagkwentuhan sa kapwa. Subalit, kung alam mong nasa larangan ka ng kabanalan, bakit mo tutularan ang kapwa mong walang kamalayan, kaalaman sa iyong natutunan? Di ba't dapat turuan mo at ipadama mo at pakilala kung ano tinanggap mo? Hindi iyong pangtao na tulad ng para sa kanila. Kaya, habang kinakausap mo bilang tao, nagbibilang tao ka rin. Kaya sa bilang pagkatao mo, nawawala ang hindi mo namamalayan at nakikita na kaloob ng Ama. Pagharian kayo. Nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam. Sino ang natulog sa sahig na hindi malamig ang pakiramdam sa kanyang likod? Matulog ka sa kutsyon at mainit ang panahon. Tingnan mo kung maginhawang pakiramdam. Yan ang tao. Ang bagay na kinagagalakan, kinasisiyahan at pinahaalagaan, kung minsan siyang nagpapaalab ng pag-apoy ng kanyang katawan para matungo sa impyerno. Ngunit ang sino mang nagpapakababa at hinahanap niyang kanyang katawan sa lamig at mainit, nananahan siya sa karalitaan ng pag-iisip at damdamin sa pagkatamasa amay lupa. Mga mahal, gayon pa man, sa higman ay mahalaga at pinahahalagahang pinatubo para magamit. Tulad din ng kutso, ngunit magkaibang halaga. Kaya,
Sino ang nagpasarap sa daigdig at naging kapantay ng nagpakahirap? Nang sila'y pumanaw, pantay ang kinamtan. Kaya, dumaranas ba kayo, mga hinirang? Nang sa palagay ninyo ay pasakit? Ngunit hindi ninyo binilang pasakit, kundi ito'y sakripisyo? Magalak nga kayo't magpuri. Amang nyo, pinaghari. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At makatandaan ninyo, pagkahaba-haba man ang tulay na nilakbay, bababa ka rin diyan sa makatwid. Mahaba man ang nilakbay mo sa buhay na hirap, maiibsan din. At dadaan ka rin sa patag at mainam na daan. Kakangtin mo rin ang ginhawa kung nagluwat na pinagbatahan, pinagsikapan, Ama ang sa iyo kaginhawahan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pangunawa ay nakaunawa at lumawak pang mainam ang unawa. Subalit ang sarado ang diwa, bingi at walang narinig sa katotohanan. Ang may pandamay na kadama at nabuhay na tuwina, ang pagmamahal sa puso niya na nagnanasay Ama ay huwag mawalay sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi ko hinihinging magpakasakit kayong lumuhod at magpakahirap kayong tumupad, kundi ang nais ko'y magpakatapat kayong ganap at maging makatotohanan kayo sa pagtanggap. Doon, hindi na kailangang ilawod mo ang iyong tuhod at mga gasgas, kundi damhin mo ko sa puso mo. Aaliwin kita. Tayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May natutunan po ba tayong muli? Mahirap daw paano kasi hindi natin nakikita ang lumayakap sa atin. Hindi natin nakikita ang lumalapit sa atin. Hindi natin nakikita kung anong kaanyuan. Hindi natin nakikita kung paano ba siya. Ngunit nararamdaman po natin siya. Kaya salamat purihin ng Ama. Mula sa sulat ni San Pablo sa Thessalonica, dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo. Mga kapatid na mga minamahal ng Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat hinirang niya kayo upang maunang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at ng inyong paniniwala sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalulatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos Ama na umiibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa
lahat ng mabuti. Bigyan nawa kayo ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo, wika niya. Wika ng mga taong nakadama, nakakilala. Kaya, ang mga nakakadama, anong sinasabi nila? Naway humaba po ang buhay ninyo upang marami pang makinabang. Yung walang nadama, naku, hindi totoo siya. Tama po ba? Walang pagkabula ang mga salita sa banal na aklat. Paulit-ulit lang nagaganap, paulit-ulit lamang. Ngunit ang wika nga, mapunit man ang papel, ang bawat pahinay mawala, salita ko'y nakatatak na sa lupa, di na ito magkakabula. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahal. Puso mo'y damang-dama tuwina, kung paano ka aliwin ng Ama. Kay sarap-sarap mabuhay, kaligtas ay kakamtan, tuwirang sama, lamang magmumula. Kay sarap-sarap mabuhay, kung may pagbibigayan, pagkakaunawaan, nalayo niyang masilayan. Kay sarap-sarap mabuhay, kung may katapatan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Halimbawa, may tao, sinasabi mahal niya asawa niya, pero niloloko naman niya. Mahal nga ba niya? Kahit anong sabihin mo pa sa kapwa mo tao, kaano mo kumahal ang asawa mo, kapag nakikita na namang hindi totoo yun, siya ang kikilos pagdaka, kaya wag nang magtaka kapag nahirapan ka na. Sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya lalaki at babae, may ganti ang Ama. Buhay ba ang Ama? O sino ang nagloko na maligaya? Meron ba? Magluloko na lang ako, magbayad kayo. Ano? Pero salamat sa Ama. Patuto lamang niya ng pagkilos niya'y buhay, binigay mo ng libre, pamahagi mo ng libre, ngunit tandaan mo, anak, di kita pababayaan kailanman. Nagpabaya ba siya? Kaya, napakabait ng Ama, napakabuti niya, gawing tama tumpak ang pagtanggap sa Kanya, siyang mag-aari ng ganap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Mapalad pa kayo kahit minsan lang sa isang linggo, pero puspos kayo ng pandama. Dama ko yan. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin.
Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, dahil buhay ang Diyos, iba dahil buhay siya, marami siyang magagawa. Tama ba ga? Kaya kapag inasahan mo ang magagawa niya, laging may pag-asa ka. Pag inasahan mo ang kapangyarihan niya, laging may liwanag ka. Kapag inasahan mo ang himala niya, laging masaya ka. Kapag nawalan ka ng pag-asa, laging lambot ka na. Nanlalata ka. Tutulog-tulog ka na. Kaya pagbangon mo, masakit ang katawan mo. Tama po ba, mga minamahal? Napakabuti ng Ama. Gawin nyo pag-alabi ng pananampalataya. Malayo pa yan sa putol. Na, pero kung mahina loob mo, lalapit ang putol. Buhay ba ang Diyos?